Eto mga kababayan, itong topic ko ngayon sa aking reaction video, tungkol ito sa mga troll 'no at, grabe yung paninirang ginagawa nila dito kay, ex-Marine Gutesa at kay Senator Marcoleta. Talagang gumagastos sila mga kababayan. Ang tanong, sino kaya ang nagpopondo sa kanila, 'di ba? At alam niyo itong mga troll na ito o mga trolls 'no, marami kasi yan, eh. Alam niyo yung mga 'yan 'no, wala naman talagang ano 'yan, wala naman talaga silang malasakit sa nangyayaring issue sa bansa natin, sa ano, sa flood control scam. Wala wala silang pakialam diyan. After lang sila sa binabayad sa kanila, kung naalala niyo 'no, na ito si Manong Chavit, sabi niya nga kapagka daw nakakaamoy ng pera itong mga troll na ito, etong mga attack dog na ito, nawawala na yung ano, yung salitang prinsipyo. Mas mahalaga sa kanila ang pera. Oo, at, meron tayong papanooring video, 'tong video mula sa Sagalang Mamamayan kung saan nga ho, na-booking sila ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman 'to si Senator Marcoleta, talagang gumagawa rin 'to ng paraan, na mag-ano manaliksik 'no. Meron kasi isang page mga kababayan na ang atake talaga, ay paninira 'no, paninira dito kay, ex-Marine Gutesa at kay Senator Marcoleta, kasi gusto talaga nila palabasin na ito si Gutesa ay walang kredibilidad bilang witness 'no. Samantalang ang concern lang naman nito si Gutesa ay ilahad din yung kanyang nalalaman at hindi siya sangkot sa ano, sa flood control scam, ha. Kaya lang may pinangalanan kasi siyang mga big fish. Actually big buwaya daw 'tong tawag nila dito, eh. Oo, 'di ba? So yung big buwaya na yon, meron pa raw kasing ano yon, mastermind. Oo, meron pa raw mastermind yun. Ngayon, baka raw kasi pumunta doon sa mastermind yung, mga expose ni Gutesa at, magsisimula pala muli ang ano, ang Blue Ribbon Committee, sa November 'no. So, ang hahawak pa rin diyan ay walang iba kundi siyempre si Lacson. Alam niyo naman yung mga isa pa yan si Lacson, eh, 'di ba? Si Lacson, siya yung ano, siya yung nagpalaki ng issue diyan tungkol sa ano, sa notaryo na 'yan na hindi naman dapat. Ah, at, kakasuhan nga raw si Gutesa ng pamemeke. 'Yan ho ang ano nila, trabaho nila ngayon. Mm. Mapagtakpan lamang talaga yung mga pinangalanan ni Sergeant Gutesa. At eto nga ho, si Senator Marcoleta ay talagang pinuputak din ng mga fake ano 'no, mga fake news 'no, ng mga trolls. Kahit si Gutesa gano'n. Kasi nga ho ang plan daw nila, mga kababayan, para pagdating ng o pagbalik ng Blue Ribbon Committee at ipatawag ito si Gutesa, lalabas na wala na talagang kredibilidad. Kumbaga, hindi na talaga papaniwalaan yung kanyang mga isasalaysay pa o sasabihin sa ano, sa Senado, sa Blue Ribbon. Yun ang atake nila. Mga kababayan, imagine niyo, binabayaran sila para manira. Alam niyo yung mga 'yan 'no, may karma ho 'yan. Yung mga 'yan, baka isang araw yung pamilya nila madamay pa sa kanilang mga kalokohan. Dahil sa pera lamang ho sila tumitingin 'no. Hindi naman talaga sila totoong nagmamalasakit sa bansa natin. Tingnan niyo nga ho. Ang dami ho kong nakikitang mga troll. Kahit sa TikTok ko mga kababayan, talagang panay ang paninira nila dito kay Gutesa 'no. Pati kay Senator Marcoleta, ang tawag pa nga nila kay Senator Marcoleta, Senator Marcoleta. Oo, excuse me, ubo ako. So ngayon ho mga kababayan, hindi lang pala si ano, Senator Marcoleta, hindi lang pala si Gutesa, pati po si dating Congressman Mike Defensor Santiago ay kasama rin sa mga paninira nila na kesyo daw etong si Mike Defensor Santiago at si Marcoleta nag-usap daw ito 'no, at etong si Gutesa ay pinapalabas nilang bayad daw ito ng dalawa 'no, para lang talaga mag-witness at idawit daw talaga itong big fish na ito. Oo, um, may narinig pa ako, ewan ko saan ko ba narinig 'yun.
yung big fish na yan daw ay pinatawag na yun sa ICI. Tapos, alam nyo, ang ginawa, etong si big fish, idiniin niya raw si Saldico. So, alam nyo na ho, kung sino yung si big fish, sabi nga nila, bakit big fish? Dapat to big buwaya. Kaya mga kababayan, wag na ho tayong umasa na itong flood control na ito hanggat sila ang nasa nanunungkulan ay may mananagot. At wag ho nila ipagyayabang na gawing bayani ito si Bongbong Marcos, no? Dahil siya daw ang nakadiskubre ng mga katiwalian sa flood control. Wag ho ninyo yan. Dahil kahit si Manong Chavito ay nabanggit niya nga na ito si BBM nasasangkot daw di umano. Napanood niyo ba yung expose ni Manong Chavit? Nasasangkot din di umano. Kasama naman si Charis. Yun na nga ho. Kaya nga ayaw nila, gusto talaga nila sirain si Gutesa kasi natatakot sila na baka doon sa Big Buwaya, mapunta naman sa pinaka-boss niya pa ang mga expose ni Gutesa. Kaya pilit nila sinisiraan itong si Gutesa. Gusto talaga nilang palabasin na walang kredibilidad yan. Na yan ay puro fake news, na yan ay binayaran ni Marcoleta, binayaran ni Mike Defensor Santiago. Ganun ho ang nila, ang gusto nila palabasin mga kababayan. Sa tingin niyo ba maniniwala ang taong bayan sa mga nila? Kasi karamihan sa mga nagko-comment doon sa kanila sa page na yon, mamaya papakinggan natin dito sa video. Karamihan sa mga nagko-comment doon sa page na yun, mga kababayan, ay mga troll. Na ang mga pangalan ay mga Vietnamese. Kaya paano yung paniniwalaan nyo, di ba? Marami ako nakikita mga lalo kay sa post ng PCO, post ng kay BBM. Karamihan nang nagko-comments troll. Kaya wala sila talaga makuhang totoong supporters. Wala sila makuhang totoong supporters Pag kay BP Sara, yung mga nagko-comment doon ng hindi magaganda, mga trolls din. Kaya atake nila. At yung reyna ng fake news, isa pa yan yung reyna ng fake news na yan na parang yung interview niya kay Miss Corina halatang nagsisinungaling Hindi ko na siya papangalanan mga kababayan. Meron pa ho akong napanood na video na audio na kung saan may kinakausap siya isang vlogger na binabayaran nila. Nagagalit siya kasi daw masyado daw kumbaga makupa daw ang trabaho ng mga vloggers nila. Parang humihingi pa yata ng komento sa kanilang sahod. Diba? Dito ang ginagamit na pansahod sa mga vloggers nila di umano nababasa ko lang naman yung mga comment na galing sa sa pera ng kabanang bayan. Pera nyo sa mga tax nyo mga kababayan. Kaya napaka-kapal talaga ng na ito, Pero eto, panoorin natin ito si Senator Marcoleta sa kanyang expose. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, ako nakikiusap sa inyo, isang like lang po dyan, dito sa balita ni Kuya Rans TV. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe nyo naman po itong channel ko at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ina-upload ko. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Ito. Yan! Si Senator Marcoleta. Okay, so ito, pakinggan natin ang kanyang mga i-expose dito tungkol sa isang page na troll. Actually, hindi lang naman isang page na ito, marami ito. Ginagastusan talaga nila. Gumagastos talaga sila para siraan yung mga kalaban ng kanilang amo. Sabi nga nila, ang utak din daw talaga ng mga paid trolls na yan, kung sino yung big fish na yun. Pakinggan natin ito Natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan ay may git na 10 ads yan din, ito ay ni loans magmula noong October 24 hanggang October 29. So talaga palang Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila.
Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlili. Araw-araw, 500 pesos to 4,000 pesos. Biro nyo, gano'ng kalaki ang gastos nila. Ngayon, saan nanggagaling yung ginagastos nila yan? Yan. Alam nyo na yan, mga kababayan. Kanya sila talaga kadesperado. Kailangan nilang gumamit ng trolls para mapabagsak nila yung mga kumakalaban sa kanila. Sila kasi talaga nasa ano ngayon eh. No, mananagot talaga sila sa taong bayan. Pag si Pipisara na ang naupo, manda kayo. Lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlinla. Ganyan sa sa FB no? Para ma-boost yung mga post mo, magbabayad ka kay Meta. Yung post mo na fake news, let's say ito binabanggit ni Senator Marcoleta, para ma-boost yan, kailangan magbayad ka. So ang boosting niyan, lalawak yan mga kababayan. No, aabot siya sa mga iba't ibang mga kung sino yung mga mga Facebook users. Isasuggest siya ni FB. Ganyan ho, no? Kaya ang bilis talaga nila makakuha ng ng views o likes sa kanilang mga post. Pero mostly diyan mga kababayan mga trolls. Tingnan nyo, yung mga trolls ang pangalan niyan, mga Vietnamese Mga ilalang ang subscribers o followers, no? Ilalang ang kanilang friends. Tapos, mga naka-lock profile pa yan. Kaya no sila. Sa isang tao kasi, sabi nga nila, meron daw hawak yan ng mga trolls, no? Sa mga cellphone nila, meron sila mga nasa 1,000 trolls ang kanilang yung mga accounts nila, no? Binibili daw yan, mga kababayan. Binibili ho yan ng kung sino man ang gusto na bumili niyan o babayaran sila. Basta mag-comments lang sila doon or mag-likes lang sila sa bawat post na nung bumibili nung accounts nila. Ganyan ho ang style yan. Actually, may napanood ako niyan kay Sas Ruganto Sasot noon. May nag-o-offer sa kanya para daw ma-boost. Yung kay Sas naman yung post niya sa FB talagang organic talaga, no, yung mga nagla-likes, nagpo-post kaya yung kanyang mga post niya talagang marami talaga, totoo talaga yung mga nagko-comment. Hindi mga trolls. Ganyan nabanggit yan ni Sas na may mga may mga grupo yan, may GC yan, no, kung saan aanin sila ng 1,000 accounts, kailangan sa isang tao 1,000 accounts, mag-likes ka lang, mag-comments ka sa bawat post, no? Pero mga trolls yun. So pakinggan huli-uli natin si Senator Marcoleta, mga kababayan, sa kanyang tuloy natin to. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun times 10 kasi mga 10 pala iba't ibang lugar saan no? Ibubus nilang lahat. Malak kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to Jen, makikita mo. Pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo.
kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayong gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14. Ngayon, tamang-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag November 14 pala, hindi pala November 10, mga kababayan. So, mukhang ibabalik ka talaga yan. Pero, pag binalik nila yan, kailangan daw kasi sirang-sira na si Gutesa o yung kredibilidad ni Gutesa para hindi na paniwalaan ng taong bayan. Pag-aga, Diyos ko, sa dami ng mga talagang mga naniniwala kay Gutesa, sa tingin ba nila? Basta-basta na lamang nila mapapabagsak yun. Marami pa nagsasabi. Marami yung nakikita post Mga trolls, may mga nakikita post na kaya si Gutesa ay bumaliktad na, nag-recant na raw sa kanyang nag-statement. At umamin na raw na binayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Yun ho ay gawa-gawa ho ng mga trolls, mga kababayan. Alam niyo na, gusto talaga nilang sirain itong mamang ito dahil mahirap ko kalaban si Senator Marcoleta, prinsipyo tao ito. At talagang gagawin niya talaga yung pinangako niya sa atin na maglilipod siya ng buong tapat, buong puso at buong tapat sa bayan natin. Wala hong history ito ng pagnanakaw, mga kababayan. Nung siya ay congressman, wala ho tayo nabalitaan na may kinasangkutang anomalya ito. Hindi kagaya ng mga kasama niya noon. Di ba? Dami. Tapos yung 17 congressman, isa doon ay wala pang pinapatawad. Protektado nga ho. Di ba? Protektado. Ganyan ho talaga sila. Sa ngayon, ganyan sila. Walang natin. Pagka si BP Sara na ho, baka magsilayasan yung mga yan. Pag si BP Sara na, or pag napalitan na si BBM, baka magsilayasan yung mga yan. Magsitago sa sinapupuno ng kanilang nanay. Sa takot. Manda kayo, maniningil sa inyo taong bayan. Dahil sa mga pinaggagawa nyo, wala kayong malasakit sa bansa. Ang Pilipinas patuloy na naghihirap. At ang mga ordinaryong Pilipino na katulad ko, katulad nyo, ay talagang kinakawawa nila, mga kababayan. Sobra talaga ang nangyari ngayon sa bansang ito. Ito na yata ang pinaka-worst na administrasyon. Para sa akin, ito na yata ang pinaka-worst na administrasyon. So, ito, pakinggan ulit natin si Senator Marcoleta sa kanyang mga expose. Tawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin dyan. Ayun pala, natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, yan, Sen, hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay iisa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao?
Oho. Tumestigo si Gutesa. Pera lang eh. Hindi sa kanyang sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Alam niyo, itong notaryo na ito, talagang nagpalaki lang ng issue na ito, yung isa si Pinky Yun talaga Oo. Wala naman talaga dapat question dun sa notaryo. Alam niyo, may mga nakikita akong post, no? Na ang notaryo, talagang totoo yun na ang pumipirma lang kapag walang abogado ay staff. Ino-authorize na pumirma, ino-authorize ng abogado o ng amo niya na ikaw na pumirma dyan. Ganun sa notaryo. Kasi sa notaryo o notary public sa opisina ng mostly dyan yung mga abogado dyan. Hindi naman nagtitigil kung may mga hearing sila, siyempre, kailangan bukas pa rin ang kanilang opisina para tumanggap ng kliyente. Siguro ang pagkakamali lang dito ni Senator Marcoleta, bakit na-advise niya pa na ipanotaryo yung ko lang naman, opinion ko lang naman. Bakit kailangan pa niya in-advisean si Gutesa na ipanotaryo yung kanyang affidavit na yon, samantalang siya ay mag-OOD naman sa Senado. Inalapan talaga nila ng butas di ba si Lacson nga ang niyan, banggitin ko na pangalan niya, siya talaga yung nagpaputok ng issue na yan, mga kababayan, pinapaliwanag na nga ni Senator Marcoleta na yung notaryo na yun, wala naman yan Ang mahalaga, yung kanyang pag-oath sa Senado nung siya ay nagbigay ng kanyang salaysay. Ngayon, bakit? Bakit ngayon nila ginigipit si Gutesa, si Senator Marcoleta? Ito lang, napakasimple lang ng dito Di ba? Kung ikaw, naniniwala ka na nagfe-fake news si Gutesa, nagfe-fake news si Marcoleta, na nagbayad si Marcoleta kay Gutesa para sirain yung big piece o ikanta yung big piece, bakit may mga lumalabas sa balita na may patong daw sa ulo ito si Gutesa, 5 million. Di ba? Sino nagpapatrabaho niyan? Bakit kailangan bakit kailangan trabahoin? Bakit kailangan nilang gumastos sa mga troll? Kayo mag-isip-isip kayo, mga naniniwala kayo sa mga fake news, mag-isip-isip kayo. Bakit kailangan pa nilang gumastos para lang Di ba? Kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Gutesa, bakit hindi na lang nila sagutin yun? Di ba? Bakit hindi na lang nila pasinungalingan? Kesa naman, gumastos ka pa ng gumastos ng kung ilang daan libo, kung ilang daang milyon. Milyon na kasi ang gastos niya sa mga trolls, mga kababayan. Muli, umpisa pa lang talagang trolls na talaga ang sinandalan nila Pati nga raw ang media talagang kasama rin daw sa mga kasama din daw sa mga ginagastusan. Diba? Kaya wala talagang mangyayari sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ngayon, baon na nga sa utang pero patuloy pa rin nila nilulustay. Ginagamit nila pera ng kaban ng bayan para pang-atake sa mga kalaban nila na itinuturing nilang kalaban. Diba? Imbis na ipamigay na lang nila sa taong bayan yung mga nilulustay nilang pera pambayad sa mga patay gutom na mga trolls, patay gutom na mga vlogger, di ba? Matutuwa pa ang taong bayan Kaso mga kababayan, ang nangyari dahil nga may pinoprotektahan sila at mayroong nag-aambisyon, kailangan bumango daw yun. Kaso kahit naman sabunin mo ng mabango o buhusan mo ng mabangon, mabaho pa rin tuloy natin ito, mga kababayan. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya nga yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo.
mga bobo kasi pati abogado na nagbibigay ng komento tungkol dito sa notaryo na sinasabi may kaso nga kakaharapin si Gutesa mga bobo rin. Dahil sa pera siguro, kaya naging bobo. Tanong ninyo ako, pagkatapos igigisa ninyo ako dito sa notaryo, na kaya ko lang naman ginawa yun, sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan. At ngayon, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isipin mong gagawin ng mga tao ito. Meron pang isingit ko lang siya, dagdag ko. Meron pang mga ilan ngayon, mga gano'n nagsasalita na daw, ayaw pang tukuyin yung pangalan eh. Salita, Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan, ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun, ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh. Yung isang libro eh. Yan. Ay, nako. Anyway, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede nating gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Yes! So, maliwanag na maliwanag yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Ikaw na nga yung big fish, ikaw pa yung magiging state witness. Diba? Senator Marcoleta yata nagsabi no na yung naging inimbitahan sa ICI na malaking tao, malaking politiko, ang tiniin daw nun si Saldico. At ngayon parang gusto pa mangyari nila na gawing state witness. Diba? Saka nakakita, ikaw na nga yung sinasabing mastermind. Ikaw pa yung magiging witness. Nasaan ang hustisya? Tapos ang ididiin nila, ito si Gutesa na wala namang kinalaman sa flood control, di ba? Hindi naman siya nagnakaw. Ang kanya lamang dahil nga isa siya sa nabubulol tuloy ako eh. Dahil nga isa siya sa mga naghatid nung malimaletang basura na ang laman ay pera doon sa bahay nung isa at sa bahay nung isa at meron pa raw hinatira na iba pa. Dahil nga doon sa pasabo ni Gutesa, nagulantang sila. Dahil consistent pa si Gutesa at maging yung mga miyembro ng tinatawag nilang BG Boys, kung tawagin nila, tawagin ni Lacson. Ganun din na sinabi kung saan nila dinala yung pera eh. Di ba? Kaya mga kababayan, nagulantang sila dito kay Gutesa. Sana nga lumabas pa yung iba. Kaya lamang, siguro matatakot na rin sila dahil nga, ito nga kay Gutesa, di ba? Dahil nga sa pasabog ni Gutesa, tingnan nyo, nasaan yan si Gutesa. Sabi nga nasa pudar daw ng ng Marine. Pero idininay ho yan ng Marine sa mga kababayan. Idininay ng mga Marine siya kasi nga, siguro, maaari sa kanila para hindi na pwedeng aminin. At napanood ko rin pala yung dating nakalimutan pa si retired na tumakbo senador.
si Kerubin, no? Malaki ang paniniwala niya dito kay Gutesa. Medyo pinagtanggol niya pa ito si Gutesa doon sa sa reporter. Malaki ang paniniwala niya, talagang nagsasabi ng totoo si Gutesa. Dapat sana talaga ang fokusan talaga nitong ating mga mabatas. Lalo na itong mga si Pilacson, si Tuta Soto. Sana naman kung talagang may malasakit kayo sa bansa at talagang mahal niyo ang Pilipinas, gawin niyo yung trabaho niyo ng tama. Huwag naman kayo magprotekta doon sa mga nasasangkot sa mga pinangalanan. 'Di ba? Ang tao bayan galit na eh. Pati sa inyo galit na rin eh. Nagtataka nga sila bakit daw nanalo eh. Hindi ko kaya sagutin yan. Okay, hanggang dito na lang ako mga kababayan ang aking reaction video sa araw na ito. Ulitin ko, sana sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, sa Balita ni Kuya Rans TV, paki-subscribe naman po ito. At i-like niyo na rin po ang video. Pakipindot ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless. Bye-bye.